My soul in sad exile was out on life's sea, so burdened with sin and distress. I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to his tender embrace, and faith taking hold of the word. My fetters fell off, and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul since the Lord made me whole has been the old story so blessed of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. How precious the thought that we all may recline, like John the beloved and blessed, on Jesus' strong arm where no tempest can harm, secure in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Dying with Jesus by death reckoned mine. Living with Jesus a new life divine. Looking to Jesus till glory doth shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Moment by moment, I'm kept in his love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Never a trial that he is not there. Never a burden that he doth not bear. Never a sorrow that he doth not share.
Jesus, still glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Never a heartache and never a groan, never a teardrop and never a moan, never a danger, but there on the throne, moment by moment, he thinks of his own. Moment by moment, I'm kept in his love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus, till glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Never a weakness that he doth not feel, never a sickness that he cannot heal. Moment by moment, in war, in weal, Jesus, my Savior, abides with me still. Moment by moment, I'm kept in his love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus, till glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. When my love to Christ grows weak, when for deeper faith I seek, then in thought I go to thee, Garden of Gethsemane. There I walk amid the shades, while the lingering twilight fades. See that suffering, friendless one, weeping, praying there alone. When my love for man grows weak, when for stronger faith I seek, hill of Calvary I go, to thy scenes of fear and woe. There behold his agony, suffered on the bitter tree. See his anguish, see his faith of triumphant still in death. Then to life I turn again, learning all the worth of pain, learning all the might that lies in a full self-sacrifice. Magandang gabi mga kapatid. Namiss po natin ang ating Facebook Live noong nakarang mga linggo. Marami pong kadahilanan, pero ngayon po mayroon na tayong pagkakataon. So sa linggo pong ito, kung lulobin ng Panginoon, Martes, Miyerkules at Biyernes po ang ating maging schedule po ng ating Facebook Live. So tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa patuloy na pagkakataon na
ibinibigay po sa atin sa ganitong paraan ng pangangaral. Sa ating mga kakabsat, na imbag na rabi, kada kayo amin kakabsat, sa ating mga kaibigan dyan sa may kapatid, dyan sa may Pangasinan, masanto siya labi, ed siya kayon amin, sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Intugabos, at sa ating mga kabugtuan sa may Samar Leyte region, maupay ng gabi, kabugtuan ko ang Kristo, at ang pinakahuli, ang mga ating mga kaisonan, maayong gabi sa inyong tanan. Siyempre, galing po sa amin, maipabengi, kaya ko nga. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay isang katanungan ng isang kapatid. Ito po isang legitimate question, ano po? Dahil nga naman, maraming pagkakataon sa Biblia, many instances in the scriptures where God killed people, na nagpumatay ang Diyos ng mga tao, even infants, kasama yung mga sanggol. So, sa ordinaryong pagtingin, parang hindi maaaring gawin ng Diyos yun. Di ba? Bakit siya papatay ng tao? At higit sa lahat, kasama pa yung mga sanggol. So, ito pa isang tanong na hindi naman po sa we question God's wisdom, hindi naman po siguro, we are just wondering. Tayo po yung nagtataka, bakit ganon? So dito ang kahalagahan ng pag-aaral. So we will study the scriptures, what the Bible teaches regarding this question. Sa tanong na ito, ano ba ang kasagutan ng banal na kasulatan? Maaaring magkamali tayo, we may become wrong kung hindi po tayo nag-iingat, if we're not too careful in searching the scriptures. So, ang ating basis, our only basis is the scriptures. So, yun po ang ating gagawin. We'll study the scriptures. Bakit nga naman pumapatay ang Diyos sa mga tao, kasama pa yung mga sanggol kuminsan? Yun po ang ating bibigyan pansin sa gabing ito. Kailangan nating bigyan ng tamang context itong tanong na ito. Ano po? So, in other words, there are those who question why God killed people and at times including infants. Why would God kill even innocent people? Infants are innocent, di ba? So in other words, this is a legitimate question and we'll answer this in the light of what the scripture teach. Kalong tinuturo ng banal na kasulatan, hindi not our opinion. Our opinions don't matter. Tandaan po natin yan. What matters is what the scripture teach. Kung ano man ang opinion po natin, that's just our opinion. That is not necessarily the truth, di ba? Ang katotohanan po ay galing sa salita ng Diyos. Kaya yun ang ating bibigyan pansin sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Subalit, we have to accept certain truth regarding God. Kailangan, pasensya lang po, medyo tinispong po tayo ngayon. Usap po kayo, mag-ingat po tayo. We have to accept certain truth regarding God. Kailangan tanggapin natin lang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Number one, God is good. Ang Diyos ay mabuti. God is just. Ang Diyos ay matuwid. And God is almighty. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Therefore, if God is good, He cannot commit evil. Kung ang Diyos ay mabuti, hindi siya pwedeng gawa ng masama. God is absolutely good. In other words, walang kasamaan sa Diyos. So if God is absolutely good, He cannot commit evil. Hindi totoo po yan, di ba? If God is just, then all His judgments are righteous. Ang lahat ng kanyang kahatulan ay tama at matuwid. If God is almighty, kung ang Diyos makapangyarihan sa lahat, no one can defeat His purpose. Walang sino mang pwedeng gumapi sa kanyang layunin because He is almighty. Ito yung mga totoong katotohanan tungkol sa Diyos. First of all, God alone is good. People are good, but we are not absolutely good. Meron din tayong ginagawang mali because we are just human. Pero God is absolutely good. Alone. God alone is absolutely good. It is in Mark chapter 10, verse 18.
So Jesus said to him, "Why do you call me good? Bakit mo ko tinatawag na mabuti? No one is good but one, that is God." Ang Diyos lamang ang mabuti kanya. Ito po isang talata na kung susuriin natin. If God is good, He is not capable of doing what is evil. Kung ang Diyos ang lamang mabuti, so in other words, in effect, saying God is the only absolutely good, He is not capable of doing evil. May mga bagay hindi kayang gawin ng Diyos sapagkat siya mabuti. Isa yon ang masama. So, lahat ng ginawa ng Diyos ay pamabuti. Yun ang makikita natin. Because He cannot commit evil. Hindi siya pwedeng gawa ng masama. So, Job chapter 34 verse 12, "Surely God will never do wickedly, nor will the Almighty pervert justice." Isang bagay na hindi pwedeng gawin ng Diyos sapagkat siya mabuti, hindi siya pwedeng magsinungaling. Ang pinanggagalingan ng kasinungalingan hindi ang Diyos, kundi si Satanas. Siyang Diyos ng lahat ng sinungaling. Doon po sa John chapter 8 verse 44. Pero ang Diyos ay mabuti, hindi siya pwedeng magsinungaling. Dito po sa Titus chapter 1, dito po sa verse 2. Sa pag-asa po na wala hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. God cannot lie because He is good. So yung makikita natin, so dito mapupuntir niya ang sinasabi natin. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Nothing that God did is evil. Walang alamang ginawa ng Diyos na masama. Number 2, God is just. Ang Diyos ay matuwid. Ibig sabihin, when God judges, He judges righteously. Ang kanyang mga matuwid ay talagang matuwid. Hindi naman po tayo mahatol sa mga station ng mga tao. But human judges are not absolutely just. Nagkakamali sila sa kanilang kahatulan. Nagdidepende lang sila sa presentation ng bawat panig. Yung nag-uusig at yung pinag-uusig. So, doon lang kanyang limitasyon sa kanyang kahatulan. But God is absolutely just. Ang kanyang kahatulan are righteous. Hindi siya nagkakamali sa kanyang kahatulan. Dito po sa Psalm 33 verse 5. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. So sabi rito, He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. So sabi, He loves righteousness and justice. So hindi siya gumagawa ng hindi matuwid. Hindi siya mahatol ng hindi matuwid. Wala siyang kinikilingan. He is not a respecter of persons. Wala siyang kinikilingan. Sa pag-umahatol ng Diyos, doesn't matter kung sino ka. Dito po sa Romans chapter 2 verse 6, hanggang dito po sa verse 11, mahaba lang, basahin po natin. Will render to each one according to his deeds, eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first, and also to the Greek, for there is no partiality with God. Pag paggawato ng Diyos, meron siya matuwid na masiha. Sa judgment ng mga tao, ang ating ginawa, ang magiging batayan ng kanyang kahatulan, whether we obey the truth or we disobey. So meron siyang basis ang kanyang katotohanan. So God is just. In other words, lahat ng kanyang judgment ay matuwid. Kung pinili niyang patayin ng isang tao, that is just judgment. Kasi Diyos ang gumawa no. Sa isang tao, pwede tayo magkamali. Kaya kung bisa kina-question nila yung capital punishment because a judge may make a mistake. At kawawa naman yung tao siya mamamatay. Pero when God kills a man, that is just.
meron siyang basihan, ba't pinatay niya yung tao yun? Di ba? So number 3, God is Almighty. Almighty. There is no one greater than God. Wala sino man pwedeng tumalo sa Diyos. There's Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, and who was, and who is to come, or meaning eternal. And so say Almighty, the Almighty kanya. So Revelation 15 verse 3, great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the nations. So in other words, God will do His purpose and no one can prevent Him from doing His purpose because He is Almighty. So ito tatlong fundamental truths about God ang makakatulong sa atin sa katanungan natin. So why did God kill people, even infants? Dito God is good. So hindi siya pwedeng walang masama. Number 2, God is just. Hindi siya pwedeng humatol ng hindi matuwid. And God is Almighty. He is Almighty. No one can defeat God with His purpose. Kung anong purpose ng Diyos, gagawin niya. Walang gagapi sa Kanya. So, pupunta po tayo. Pangalawang bagay dapat natin tanggapin. We have to believe and accept that God's thoughts and ways are different from man's thoughts and ways. Hindi pareho ang ating kaisipan at gawa sa kaisipan at gawa ng Diyos. Because God is God and man is man. Hindi tayo pareho. Kaya kumisan, kaya nagko-question tayo, we are thinking and judging from our point of view as humans. Pero God as God, di ba yun? Ibang kanyang point of view. Kaya nagtataka tayo, nagko-question tayo sa mga bagay kuminsan. Sa Isaiah chapter 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Whereas the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. So ito isang fundamental na katotohanan. Ang judgment at gawa ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Because He is omniscient. Walang hangga ang kanyang karunungan. Kaya ang kanyang iniisip ay tama. At ang kanyang ginagawa ay tama. Sa tao, maaaring tama, maaaring mali. Because we are limited. Our mind is limited. Although minsan tayo po ay we are amazed but what men can do, di ba? Dami nagagawang kabangha-bangha ng tao. But despite that, man is still limited. Dito po sa Proverbs chapter 16 verse 25, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Sa Tagalog, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niya ay kamatayan. So maraming pagkakataon sa ating ginagawa at niisip, akala natin tama yun. At that time na ginawa natin, tama yun. Pero at times goes by, malalaman mo ng resulta nun ay mali. Doon mo palang nalaman na mali pala yung ginawa mo. Ang Diyos, pwede niya malaman ang wakas mula sa simula. Because He's omniscient. Tayo hindi. Kasi sabi niya, my thoughts. So sabi niya, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So kung mas mataas ang kaisipan at gawa ng Diyos, kailangan tayong magtiwala at maniwala sa ginagawa at iniisip ng Diyos. Di ba? For instance, ang pagkakaiba ng ating point of view sa point of view ng Diyos. Ang modern man believe that spanking a child is evil. Ang pagpapalo sa bata ay masama. And many countries, including the Philippines, they enacted laws to prevent spanking. Dito nga sa Pilipinas, mayroon pang bantay bata. That's human point of view. Masamang sakta ng bata kanila. Depende. Kung namatay, masama yun. Pero kung pinalo mo lang para siya ay madisiplina, that is not evil at all. Yun ang sinasabi ng Diyos.
Dito sa Proverbs 13 verse 24, itong sabi ng Diyos sa pamamalo, He who spares his rod hates his son. Pag hindi mo pinapalo ang anak mo, kaya kinapopotan mo siya. But he who loves him disciplines him promptly. Pag mahal mo anak mo, dinidisiplina siya kagad. Kung siya nagkamali, disiplina kagad para malaman niya na ginawa niya mali. Sa point of view ng tao, modern man, mali yan. That's violence, sabi nila. Sa point of view ng Diyos, tama yan para matuto yung anak. Pag ang isang baby namatay, when a baby dies, people says, how sad is so young, sabi nila. He hasn't even seen what life is. So nataawa tayo sa pag-isa sanggol ay namatay. Kawawa naman siya, di man niya naranasan mabuhay. That's a human point of view. But from the point of view of God, hindi masama yun. The child is fortunate for he'll be in heaven. Pag namatay ang isang sanggol o isang bata, mapunta siya sa langit. Dito sa Matthew chapter 19 verse 14, but Jesus said, let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. Oh, bakit maalungkot ang Diyos pag namatay isang bata? Hindi siya malulungkot dahil pupunta sa langit yun. Pero yung tao malulungkot siya pag namatay yung bata. Mani ba yung paningin ng tao sa paningin ng Diyos? We see life from physical point of view. God sees life from spiritual point of view. Ang inisip lang ng tao, for most part, is the physical aspect ng buhay. Kaya nga maraming tao, di man nila iniisip ang Diyos, di man sila nagbabasa ng Biblia, because ang tingin lang nila from physical point of view. Maano, asenso ang buhay ko, makabubuhay ako ng komportable sa buhay. Yun lang iniisip niya. But God sees otherwise. He sees life from spiritual point of view. Gusto niya maligtas ang kaluluwa mo, makarating sa langit. That's the difference. So, when a man dies, ang pinaka-prevalent emotion is sadness. Nalulungkot tayo pag namatay isang tao. Again, from physical point of view, malungkot yun kasi hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya makakasama. Because we are physical people. Hindi mo na makikita, hindi mo makakausap, hindi mo na siya makakasama. So you're sad. However, for God, such is not always the case. Hindi lahat ng pagkakataon may namamatay, Diyos si malungkot. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kahit Kristiyano na tayo, pag may namatay, ang ating damdamin ay ambivalent. Tayo natutuwa, si Kristiyano siya. Nanulungkot tayo dahil na siya makikita. Sa paningin po ng Diyos, pasahin natin. Ang Diyos ay malungkot when an evil man dies. Pag namatay isang taong masama na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, malulungkot ang Diyos. Dito ko sa Ezekiel, chapter 33, verse 11, ito'y patungkol sa bansang Israel. Say to them, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. So hindi siya nasisiyahan pag namatay ang isang masama. Ang isang tao, pag meron siyang kinapupungutan at namatay, sasabihin natin, bakit nga sa'yo, kaya natin. That's human. Pero sa Diyos, hindi. Kasi nalulungkot pag namatay ang isang taong masama. But that the wicked turn from his way and live. Na ang isang masama ay iwanan niya ang kanyang kasamaan at mabuhay siya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero pag namatay isang Kristiyano o isang banal, isang tao ng Diyos, hindi siya malungkot. Dito sa Psalm 116 verse 15, God is not sad when the righteous man dies. Hindi siya malungkot pag namatay isang matuwid na tao. Siya nagagalak. So, sige yung pagkakaiba nun. Sabi sa Psalm 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. So, mahalaga ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ang main concern ng Diyos is not physical, kundi ang tao ay maligtas at makarating sa langit. Ang concern ng tao
as a physical being is mainly how to live comfortably while on earth. Yun ang gusto ng tao. 99.9% ng mga tao, gano'n. Kaya kakunti lang ang maliligtas, di ba? So, punta tayo sa tanong. So, nakita na natin yung mga foundation ng ating pag-aaralan. So, balik tayo sa tanong. Why did God kill people? Bakit pumatay ang tao ng Diyos? O bakit pumatay ang Diyos ng mga tao? Sabi ng iba, nung ako po'y binata, kasama ko si Brother Gamit, sa palengke noon, nagkakawin nangangaral, may nakausap kaming Katoliko. Kino-question niya ang banal na kasulatan. Sabi niya, lumalaban-laban kanya ang banal na kasulatan. Bakit kanya? Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Tapos inutusan niya yung mga tao pumatay. From the surface, parang he has a point. But actually, he has no point. It is not contradictory na ang Diyos ay pumatay dun sa utos niya huwag kang papatay. Ang taong pumatay na walang dahilan o dahil sa kanyang kapuotan, kasalanan po yun. Kaya sa Exodus chapter 20 verse 2, you should not murder, kanya. Yung you should not kill, maling translation nyo. Kasi, tama yung sinabi ng tao yun. There were cases when God commanded men to kill people. Pero, yung tama sa, you should not murder, kanya. Yet, he commanded people under the law of Moses to kill a man who sinned with 2 or 3 witnesses. Pag na-caught-in-the-act ng isang tao nagkasala na may 2, 3 saksi, siya papatayin. Hindi siya papatayin, hindi siya papatayin siya ng tao. Babatuhin siya parang siya mamatay. Dito po sa Deuteronomy chapter 17, verse 6, whoever is deserving of death shall be put to death on the testimony of 2 or 3 witnesses. He shall not be put to death on the testimony of 1 witness. Kahit po sa ating justice system ay sinusunod yun. The more witnesses, the better, di ba? So, hindi po naglalaban yung dalawang yun na huwag kang papatay, tayo sinutos ng pumatay. Huwag kang papatay na walang dahilan. That's murder. Pero pag ang isang tayo nagkasala, may dahilan para siya patayin. Ayon po sa kautusan ni Moises. So when God kills people, He has a basis for so doing. Pag pumatay ang Diyos ng tao, mayroon siyang basihan, ba't niya pinapapatay yung taong yun o mga taong yun? Dito po sa panahon ni Noah, for instance, bakit pinatay ng Diyos sa lahat ng mga tao sa panahon ni Noah? Mayroon siyang basihan. Dito po sa Genesis chapter 6 verse 3 hanggang verse 8, babasahin po natin. And the Lord said, my spirit shall not strive with man forever. Hindi makikipagtunggali ako sa tao kanya. For he is indeed flesh. Yet his days shall be 120 years. So 120 years ang binigay na palugit ng Diyos sa panahon ni Noah. Then the Lord saw, verse 5, that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So, ang picture po sa panahon ni Noah, napakasama ng mga tao sa panahon na yun. And the Lord was sorry that He had made man on the earth, and was grieved in His heart. Yung sa libang sorry, nalungkot siya dahil sa nangyari sa tao. Bakit na siya sumama ng gano'n? So the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So 8 tao lang ang matuwid noong panahon na yun. Yung pamilya lang ni Noah. Bakit sila pinatay? Hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan. Dahil sa 2 Peter chapter 2 verse 5, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. Sabi dito, preacher of righteousness. So si Noah, habang gumagawa siya ng nangangana siya sa mga tao na sila magsisi.
But they did not repent of their wickedness. So sila pinatay ng Diyos. Wala ba siyang karapatang atulan ng mga masasama na ay magsisi? At the time, ang kanyang paraan ay patayin sila para maligtas si Noah at ang sangbayan niya mula sa kasamaan ng panahon na yon. So obviously, lahat ng tao pinatay, may mga batang namatay doon, di ba? May mga infants na namatay doon. Pero obviously, mga may isip, they were wicked. Sila yung masasama. Pangalawa, makita Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Actually, 4 na bayan yan. Doon sa plain, ang Sodom and Gomorrah ang pinakamalaki. Dito po nung maghiwalay, when Lot and Abram separated, Lot went to Sodom. Pinili niya yun dahil maganda yung lugar para sa kanyang hayupan. Maganda yung lugar, maraming tubig. Kanya. So he chose the plain. Sodom, he dwelt in Sodom. Kanya. But people in Sodom were evil. Sila yung masama. Katulad sa panahon ni Noah, they were evil. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain. And pitched his tent even as far as Sodom. Doon sa tumira. But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. So ang description nito, sila'y talagang masama at makasalanan laban sa Diyos, sa Panginoon. So yun ang environment sa lugar na yun. Si Lot. Sa bulundag po tayo sa 5 chapters later, sa Genesis 18 verse 20, and the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave, napakagrabe ng kanilang kasalanan, I will go down now and see whether they have done altogether according to the outcry against it that has come to me, and if not, I will know. Malalaman ko kaya kung tama nga itong naririnig ko laban sa Sodom and Gomorrah. Actually, si Abraham, nag-bargain siya sa Panginoon. I-bargain. Na wag nang sirain ng Sodom and Gomorrah. Kasi doon si Lot, na kanyang pamangkin. Noon po, babasahin natin Genesis 18, verses 16 to verse 33. Abraham bargained with the Lord. First, kung merong 50 righteous men, will you judge Sodom and Gomorrah? Sabi ni Jesus, no. I will not destroy in behalf of 50 righteous people. Kanya. Tapos bumaba sa 45. Sabi ng Diyos, I will not destroy because of the 45 righteous people. Bumaba sa 40. I will not destroy because of the 40 righteous people. Bumaba sa 30. I will not destroy because of 30 righteous people. Bumaba sa 20. I will not destroy because of 20 righteous people. Bumaba sa 10. I will not destroy because of 10 righteous people. Bakit sinira ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Because there were no 10 righteous people. Actually, bago gibayin niya, sabi ng dalawang anghel, sabi niya kay Lot, meron ka ba baka na kamag-anak dito sa lugar na ito? Kanya. Tinawag niya kanyang mga manugang at mga anak na babae na kapag-asawa ng so, tinagtawanan lang sila. Hindi sila naniwala. So, they were not righteous. So, naiwan sila. So, 4 lang ang natira. Si Lot, ang asawa niya, at 2 anak niya dalaga. Pero sabi ng mga anghel, wag kayong lilingon. May lumingon niya asawa, namatay. Di 3 lang sila natira. Why did God judge Sodom and Gomorrah? Because they were exceedingly sinful. Ano silang kasalanan nila? Homosexuality. Tingnan po niyo sa Genesis 19, 1:11. Pagsimula tayo sa verse 5. And they called to Lot and said to him, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them carnally. Gusto nila magkaroon ng sexual na relasyon sa mga dalawang lalaki. Lalaki ito nagsasalita. Sa verse 6, so Lot went out to them through the doorway, shut the door behind him, and said, please, my brethren, do not do so wickedly. So hindi ito magpapakilala. Sabi nga sa salin ng New King James, so we can know them carnally. See, now I have 2 daughters. We have not known a man. Please let me bring them out to you, and you may do to them as you wish.
only do nothing to these men, since this is the reason why they came under the shadow of my roof. Kasi kaya obligasyon po itong dalawang lalaki ito, huwag nyo silang gawin ng gano'n, ganyan. So kaya sila pinatay ng Diyos. They were exceedingly sinful. Walang matuwid. 4 lang, namatay pa yung isa. 3 lang, natira. Amalekites. Inutusan ng Diyos si Samuel na sabihin kay Saul na patayin lahat ng mga Amalekita. Dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 2 hanggang verse 3. Says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came up from Egypt. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, both kill men and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Pati niya lahat, kanya, pati bata. Pati sumususo kanya. Ito po yung specifically sinasabi rito. Pati bata, pati sumususong bata, yung sanggol, patayin kanya. Bakit sila pinarusahan ng Diyos? Dahil nilaban nilang Diyos. Pinalayan ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkalipin sa Egypt para makarating sa Canaan to the promised land. Anong ginawa ng mga Amalekites? Sa Deuteronomy chapter 25 verse 17 hanggang verse 19, remember what Amalek did to you on the way as you are coming out of Egypt. How he met you on the way and attacked your rear ranks, all the stragglers of your rear when you were tired and weary. And he did not fear God. So isang balila, hindi siya natatakot sa Diyos. Therefore it shall be when the Lord your God has given you rest from your enemies all around in the land which the Lord your God is giving you to possess as an inheritance, that you will blot out the remembrance of Amalek from under heaven, you shall not forget. So ito'y pinangako ng Diyos na papatayin lahat ang mga Amalekita. Pati na yung bata, pati sumususong sanggol. Bakit? Sapagkat nilabanan nila ang bansang Israel at di sila natakot sa Diyos. Si Ananias at Sapphira, bakit sila pinatay? Sila lang sinungaling. Nung babasahin natin Acts chapter 5, nagsinungaling sila at niligid ang bahagi ng pinagbilhan. Sila lang sinungaling kanya. Sabi ni Peter sa verse 3, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Later on, nang pinatay ng Diyos si Ananias, tapos 3 hours later, dumating ang asawa niya. Sa verse 7. Now it was about 3 hours later when his wife came in, not knowing what had happened, and Peter answered her, tell me whether you sold the land for so much. He said, yes, for so much. Nagsinungaling siya. So pinatay din siya ng Diyos. Bakit sila pinatay? Dahil nagsinungaling sila. At para magkaroon ng takot ang buong mga iglesia doon na huwag silang sinungaling laban sa Diyos. Sa verse 11, so great fear came upon all the church and upon all who heard these things, pati yung mga tao hindi Kristiyano. Maraming halimbawa, pero pinakawaling halimbawa, titignan na yung mga panganay sa Ehipto. Sa Exodus 12, verses 29 to verse 30, pinatay ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel ang lahat ng mga panganay ng mga Egyptians, pati ng mga tao, pati ng mga hayop. Basahin po na sa Exodus chapter 12, 29 to verse 30. Ito actually ang pinanggalingan ng katanungan na ito. Bakit daw pinatay ng Diyos lahat ng panganay? Siyempre may mga panganay na may edad na, may panganay na mga sanggol. And it came to pass at midnight that the Lord struck all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on his throne, to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of livestock. So Pharaoh arose in the night, he and all his servants, and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt. For there was not a house where there was not one dead. Siyempre, lahat ng bahay may panganay. So, pinatay sila lahat.
So bakit sila pinatay ng Diyos? Why did God kill the people in the days of Noah? Why did God kill people in Sodom and Gomorrah except Lot and his two daughters? Why did God kill all the Amalekites? Bakit pinatay na siya na sa Sapphira? At why did God kill all the firstborn in Egypt? Number one, they were sinful people. Sila yung mga tao makasalanan. Kaya sila pinatay ng Diyos. Sa panahon ni Noah, people were exceedingly evil. Sa panahon sa Sodom and Gomorrah, people were immoral. They were homosexual. They were exceedingly evil. You know, so bakit sila naging ganon? Why did they become homosexuals? So, ang reason ay mababasa sa Romans chapter 1, verse 21 and following kanya. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men, and birds, and four-footed animals, and creeping things. So, instead na sambahin nila ng Diyos, sinamba nila yung nilalang ng Diyos, yung tao, yung mga ibon, at yung mga hayop na may apat na paa, at lahat ng uusad na mga hayop. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use of for what is against nature. So yung lesbian niya, di ba? Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, to yung mga bakla, burning the lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due. Kaya sa pinatay ng Diyos. Dahil di sila nagsisi doon sa kanong klaseng kasalanan nila, di ba? Yung mga Amalekites, because they attacked God's people, and they did not fear God. They hindered God's plan to bring His people to the land of Canaan. So dito pinatunayan Diyos, I am the Almighty God. Hindi pwedeng gawin nyo kanya. Si Ananias at Sapphira, they lied to the Holy Spirit. Yung mga pangalan sa Egypt, to punish them for their worshiping idols in Egypt, and to show that God alone is the one true God. Isang common denominator ng mga tao today did not repent. Hindi sila nagsisi. Lahat ng mga taong ito, maliban siguro kay Ananias at Sapphira, dahil ito yung mga Kristiyano, they were idol worshippers. Sila sumasaw sa mga Diyos-Diyosa. And God hates people who worship idols. In Exodus 20 verse 3, bakit? Pagka ganyan ang pananaw ng mga magulang, usually ito'y malilipat sa mga anak. And so on and so forth. Kaya sabi sa Exodus chapter 20 verse 3 hanggang verse 6, You shall not have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Ang ibig sabihin, pag kayo sumasama sa Diyos and you hate God, yun ang sinasabi niya. But showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. Pero pag kayo sumamba sa Diyos, kayo mabibigyan ng kawaan. So yun dahil sila pinatay ng Diyos. They were sinful people. They did not repent. They did not acknowledge God. They did not worship God. So pinatay sila ng Diyos. Meron siyang karapatan doon, di ba? Ngayon, ang tanong, bakit kasama yung mga bata? Was that not cruel? Hindi ba naman cruel masyado yun? Bakit pati walang kaalam-alam, walang muwang ay pinatay ng Diyos? From human standpoint, that is cruel. Kaya meron tayong batas, violence against women and children. Because from human point of view, that is necessarily cruel. But not necessarily with God.
Sabi natin, God has a different point of view. He has a spiritual point of view. Ang mahalaga sa Diyos, ikay maliligtas. Yan ang mahalaga sa Diyos. Whatever. Yan ang mahalaga sa Diyos. You will be saved. Human standpoint, hindi gano'n. Ang mga tao, we are physical beings. We would like to have a comfortable lives on earth. Yun ang ating point of view. 99.9% ganun ang tao. Madalang na yung mga matwid na gusto na simpleng buhay lang. Majority sa mga tao, if you give them the opportunity, they will like to live comfortably. Become rich, wealthy. Yan ang gusto nila, di ba? Because they have a physical point of view. Pero pasinin po natin, if you look at it from the spiritual standpoint, not from physical standpoint, blessing sa mga bata yon na pinatay. That was actually a blessing for them, the infants, the children. Because children and nursing child or infants are safe. They have not yet sinned. Hindi pa sila nagkasala. So when a child or nursing child dies in its infancy, he is innocent. He is safe. Anong problema niya? He will go to heaven. Wala siyang kasalanan, di ba? And actually, this is blessing to them because they will not grow up worshiping idols and become evil like their parents. Maliligtas sila sa masamang pamamaraan ng pamumuhay ng kailang mga magulang. Yun ang paningin ng Diyos. Again, this shows the difference between man's point of view and God's point of view. Okay ba? Sa tao kawawa naman sila. Bata pa, ba't pinatay? Nasabi, gusto sila kawawa. Niligtas ko nga sila eh. Pag lumaki sila sa maling paniniwala, hindi sila maliligtas. Sila magkakasala at maging masama. Yan ang tingin ng Diyos. Kasi, infants and innocent and children are innocent. So when they die, they will be in the kingdom. Automatic na sa kaharian dahil wala naman silang kasalanan. Hindi po namamaan ng pagkakasala. Yung po mga ibang relihiyon, mayroon tinatawag lang original or inherited sin. Actually, hindi po totoo yun. Sin cannot be inherited. Hindi mo pwedeng manahin o ipamana ang kasalanan. Ito po yung maliwanag sa Ezekiel chapter 18 verse 20. Basahin po natin. Bakit naman mamanahin mo yung kasalanan eh? Bakit mapaparusahan ka sa isang bagay hindi mo ginawa? Ito sa 18 verse 20. Basahin natin. The soul or the man who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Alam nyo, kung namaman ng kasalanan, mas matid pa yung tao. Under the criminal law, when a judge criminal dies, there is no longer crime. Wala nang krimen na nangyari. Patay na yung pumatay. Patay na yung gumawa ng krimen. Hindi mapaparusahan yung natatay noon dahil sa krimen na ginawa ng anak. Di ba? Eh bakit naman sa paningin ng Diyos mamanayan ng isang taong kasalanan ng tatay niya? Hindi mas matipay yung tao pagka gano'n. So, hindi namamana yung kasalanan. So, pag namatay yung bata, wala siyang kasalanan. So, he's safe. He'll go to heaven. Bakit sabi rito? Sa Matthew 19 verse 14, but Jesus said, let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. Oh, bakit sila kawawa? Sa atin nakawa tayo kasi kawawa naman bata pa yun eh. Sa Diyos hindi. They're safe. They'll be in heaven. Tingnan po natin. Ang Diyos ang lumalang sa atin. God created us. Sino gumawa sa atin? Pag ikay gawa lang isang bagay, pwede mo sirain yung ginawa mo, di ba? You have the right to do it. Kaya gumawa eh. Hindi magre-reklamo ba yung sinira mo? Ikaw ang gawa. Sabi po, God only created us. And He has the right to do whatever He would want us to do. So, kailangan lang natin magtiwala. We just need to trust that everything works for our good if we have faith in God.
Kung ang pwede mag-advance yung kaisipan na yun. Bakit ang Diyos pumatay kahit mga bata? Bakit pa nababayaan niya yung mga matuwid na maghirap? Ito'y tinatanong minsan ng mga Kristiyano eh. Bakit ako ang Kristiyano naghihirap? Bakit yung masamang kapitbahay ko na nagdanakaw lang yumayaman? That's human point of view. Pero from God's point of view, yung ating paghihirap has benefits spiritually. So Romans chapter 5 verse 1, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, kanya, but we also glory in tribulation. Ano naman yan? Bakit tayo nagagalak sa kapigatihan? From human standpoint, ang kapigatihan masama. From God's point of view, not necessarily. Knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. So ito'y tumitibay yung pananampalataya at tumitibay yung pag-aasa mo kanya. Walang pinagkaiba. Kung kayo nag-aaral at tinahirapan ka ng teacher mo at kayo nag-aaral ng mabuti, natututo kang magtiis, matuto kang tumibay sa iyong pag-aaral, ay kayo malaki pag-asa mo na kayo magpapapasa. Ganon din ang kaligtasan, di ba? So, magkaiba yung point of view ng tao sa point of view ng Diyos. Minsan naman Kristiyano, may mali silang point of view. Kristiyano ko, kaysa ako'y bibigyan ng magandang buhay ng Diyos. Sino nagsabi sa inyo? Ano sinasabi ng Biblia doon? Paano si Pablo? Noong siya nagka-Kristiyano, nagbaliktad ang buhay niya. Walang pinangakong gano'n ng Diyos. Wala kayong mababasa gano'n sa Biblia. Ang ipinangako ng Diyos ay tayo maliligtas at pupunta sa langit. Ang pinangako ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Pero walang pinangako ng Diyos, tayo magiging milyonaryo, tayo mayayaman. O kung kayo nagsikap, yun ay pagsisikap mo. Baliktad ka, pagka gano'n ang kaisipan ng Kristiyan, baka mapapahamak pa nga siya eh. Dinin sa 1 Timothy chapter 6. We have to need, kailangan tayo, sometimes you need to be content. May tumatawag, pero hindi natin sabi ko ito. Nagla-live tayo eh. Sorry brother Billy, ako'y nagla-live. Sa 1 Timothy chapter 6, ito mababasa natin. Basahin po natin now. Verse 6, simula tayo sa verse 6. Now, godliness with contentment is great gain. Saan? Spiritually. For we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. Kung ikaw naging bilyonaryo sa lupang ito, pag namatay ka, di mo dadalhin nyo. Yan ang sinasabi ni Pablo. And having food and clothing, with this we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced through themselves through with many sorrows. Point of view ng tao, okay, pagkaraming pera. Not necessarily from God's point of view, di ba? So, ang key dito, there's a difference between God's point of view and man's point of view. Ang point of view ng Diyos, maligtas tayo sa ang ating mga kaluluwa, sa ating mga kasalanan. Kaya kung namatay man yung mga sanggol doon at mga bata na mga inosente, they were safe anyway. They did not have sins. So then, when they die, they go straight to heaven. Yung problema doon, yung mga magulang nila na masama at di nagsisi. So sila yung naparusahan at pupunta sa impyerno. Pero yung mga anak nila, hindi. Wala pang muwang yun eh. Bakit sila parurusahan ng Diyos? Anong basyan ng kanyang pagpaparusa? Niligtas nga sila ng Diyos nung sila pinatay. That's the irony of it. Sa point of view ng tao. God killed those infants and nursing children because God knew they were safe and they will go to heaven.
So ano masama doon? From God's point of view, there's nothing wrong with that. From human standpoint, emotionally, kawawa naman sila, hindi na naranasan ng buhay. Ang handa, hindi naranasan ng buhay because life is not all a bed of roses, di ba? So yun ang sagot doon. Do not question God's wisdom. Because God is good. God never did something that is evil. Wala kang ginawang masamang Diyos kahit minsan. So kung yung nangyaring yon was good. Bakit? Was good to us. Nagbigay ng example ng Diyos. Na kung tayo lalabag sa Kanya, parurusahan tayo ng Diyos. Di ba? Binigyan tayo ng halimbawa ng Diyos kung tayo magiging matuwid, tayo maliligtas. Binigyan tayo ng example ng Diyos na yung mga bata ay safe. They are safe. They do not need to be baptized because they are safe. They have no sin. Ang bautismo kasi for the remission of sins yan eh. But because they have no sins, why do we baptize them? There is no need. Dahil namatay sila sa kalagayan yon, they are safe anyway. Yeah, so you got the point. Yun ang sagot sa tanong na yun. So there was nothing wrong with God killing people. They deserve it. Not like they were evil, they were sinful. They did not repent. Kaya tayo rin, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, we'll also suffer the same fate na mas masama pa dahil ito eternal destruction in hell, di ba? Kahit yung mga pinatayan ng Diyos, sila eventually, sila pupunta rin sa impyerno on Judgment Day because they did not obey God. Sila'y masama. They were evil. They were wicked. They did not repent. Pag tayo po ay nagsisisi, patatawarin tayo ng Diyos. Because God is good. God is merciful. But God is also just. Hindi rin niya palulusutin ang ating kasamaan if we do not repent and turn to God. Di ba? So sana po na nasagot ko yung tanong ninyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tumawag po isang kapatid, pero ako naman ay nagla-live. May mga tanong siya, nagutin ni Brother June. Salamat, Brother June. Titignan ko po ang aking cellphone. Oljan Ocampo, good evening po kanya. Agosto 12, good evening po sa mga kaigsoonam. Cristel De Pedro, ito po yung anak ni Edwin De Pedro. Watching po, thank you. Gina Ler, good evening. Lilia Domingo, good evening everyone. Rafael Ortiz, good evening po mga kapatid. John Bautista, good evening. Ibanez, Senior Sunny, magandang gabi po sa lahat. Melanie Quinto Garcia, good evening po sa mga kapatid. Medic Canono, magandang gabi po sa lahat. Dito Lakalala, good evening po. Tahirin ko po si Jason Nagbuya, magandang gabi po. Mariet Feliciano, good evening po. Pati po si Brother Paing, kanya, good evening po kanya. Yun po mga bumati. Ronnie, good evening po. May mga tanong. Ito. Opo, yung mga sanggols, Domi Gomora, mga sanggols na canonized, yung lalo yung Amorites, yung mga Amalekites mula sa lahi ni Esau, apo ni Abraham, ba't ganun po ang galit ng Diyos sa mga Amalekites? Because they hindered God, nilaban nilang Diyos. Papunta sa land of Canaan, promised land ng bansang Israel, inatake sila ng mga Amalekites. They went against the will of God, so sila pinarusahan ng Diyos. So yung mga sanggol, yung ating alalahanin yun because they were safe. Pag sa Judgment Day, sila pupunta sa langit. Si Melanie Quinto Garcia, Brad, may tanong po ko, ang Hades po ba'y dagat-dagatang apoy, at supre at ang ating po bubay, namatay siya at napunta po sa Hades. Salamat po. Hindi po, ang Hades po, hindi dagat-dagatang apoy, at supre. That's hell. Yan ang Gehenna. Yan ang impyerno. Ang Hades, meron din apoy doon, not to the extent siguro ng impyerno, meron na rin paghihirap doon. Pero ang Hades po ay nahahati sa dalawa. Yung Hades na sa pagdurusa, at yung Hades, yung sinapupunan po ni Abraham o Abraham's bosom, na lahat ng mga matid doon sila pupunta. Doon sila inaaliw. Pero yung kabila naman, sila ay pinarusa, nagdumadaan sila ng paghihirap.
Para makita po natin yan, pupunta tayo sa Lucas. Ito po yung kasaysayan ni Lazarus at ng mayaman. Pareho sila namatay. Ngayon, yung mayaman, ito ang nangyayari sa kanya sa verse 23. Ito yung rich man. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. So meron silang pagitan. Yung nasa Hades sa pagdurusa, hindi sila pwedeng pumunta sa kinaroroonan ni Abraham. At yung kinaroroonan ni Abraham, hindi sila pwedeng pumunta doon sa Hades sa pagdurusa. So Hades is not hell yet. Pero meron ng pagdurusa doon. Obviously, doon sa binas po natin. So sila ito lang ang lali. Sabi niya, good evening po. Ito, tignan po natin yung sagot ni Brother John. Ano po? Ay, sa Biblia, ang pagkamatay ng mga sanggol at bata sa mga paghaton sa hindi pinaliwanag bilang bunga ng kailang sariling kasalanan kundi bahagi ng paghato sa isang bansang lubang napakasama. Malinaw sinabi ng Diyos, ang paghato sa mga kanina at amarite dahil sa kailang matinding kasamaan sa isang ng gawain, hindi siya kanilang pagiging matuwid ng Israel. Gayunman, hindi tahasang pinalawag ng kasulatan kung bakit kasama yung mga sanggol at bata sa paghatol na yun. Kaya ang pinakatapat na biblikal na sagot para sa kanya ay kilalanin ng Diyos bilang banal makaturong kung ng lahat ng tao na may ganap ng karapatang humatol. Ang basis doon, God will not judge children and infants because they have no sin. Whether ikaw ay anak ng isang Katoliko o anak ng isang atheist, you still have no sin. You are still innocent. So if you die in your innocence, why will God judge you? So iwalay yun. Ang inatulan ng Diyos ay yung kailang mga magulang who did evil in the sight of God. Hindi kasama ang mga bata. Kasama ang mga bata sa kamatayan, pero hindi sila kasama sa kaparusahan. In other words, nasama lang sila doon dahil kasama sila doon sa bansang iyon. Pero sila ipupunta sa langit at ang kanilang mga magulang ipupunta sa impyerno. Hindi ba makita natin? Sabi nga sa Matthew 19 verse 14, ito yung sagot doon sa tanong na yun. Ito yung mga bata. Ito ba mga magulang ng mga batang ito, yung mga tapat na Hudyo? Hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam kung ito yung mga anak ng mga tapat na Hudyo o anak ng mga swell na Hudyo. Hindi natin alam. But, one thing we know, they were children. Sila yung mga bata. Wala pa silang nuwa. They are innocent. Sabi sa Matthew chapter 19 verse 14, that Jesus said, let the little children come to me and do not forbid them. For of such is the kingdom of heaven. Pero paano yung mga magulang nila? Hindi bang usapan yun? Because they rejected Christ. Hindi ang kailang mga anak. Dahil yung mga children, they are still innocent. Yun po ang pulot dulo doon. The children are innocent. They are not included in God's judgment for their eternal kung saan sila pupunta in eternity. Hindi sila parurusahan ng Diyos doon, mga kapatid. Si Bernardo Gamueda, bakit po nasaya mong pinapatay yung mga bata sanggol sa Melkita? Dahil di naman namamana yung kasalanan. Obviously, di sila nagkasala. Ngayon, tanong. Kung pinatay lang ng Diyos sa mga magulang at iniwan mo sanggol, di mo mamamatay rin sila. Mamamatay din sila, obviously. Anyway, so pinatay na sila ng Diyos. Pero hindi sila parurusahan ng Diyos sa impyerno because they were innocent. Wala naman silang kasalanan. So basically, your point is, hindi man namamaning kasalanan. Yes, very good. Kung nagkasala ng mga magulang, pinatay sila ng Diyos, kasama silang pinatay. Pero on the judgment day, hindi sila tulad ng Diyos. For what? Wala naman silang kasalanan.
They are safe. Pag sinabi natin they are safe, they do not need to be saved. Those who are being saved are those who are not safe. But if we are safe, you do not need to be saved. Di ba? Very simple. Napakasimple lang po, no? Di ba? Jason Nagpuya, magandang gabi po. Marito Lisian, magandang gabi. Natama po yung siya, tanong-sagot ni Brother June. Ang dadis po, hindi po impyerno yun. Walang pananagutan ang mga sanggol at mga bata because they did not sin. Wala silang pananagutan. They are not in the age of accountability. Wala pa silang dapat ipagsulit sa Diyos. Ngayon, pag nagkaroon ka na ng isip, sapat na isip, para alam mo na kung anong masama at mabuti, you are now accountable. Pero yung mga basang edad ng mga tao na hindi pa nila alam ang mabuti at masama, they are not accountable. Kaya pag meron tayong binabautismo ang bata, ewan ko ba kung bakit yung iba mahilig sa batang binabautismo nga, tinatanong muna natin kung alam na niya kung ano yung kasalanan. And then we ask kung anong example ng kasalanan. Pag hindi pa nila may paniwanag yan, they are not yet in the age of accountability. Hindi pa nila alam kung ano yung kasalanan o hindi. So bakit sila parurusaan ng Diyos? Sapagkat sila hindi naman sila nagkasala. They are safe. Kaya pumunta tayo sa mas malalim na actually simpleng sitwasyon. If your father is an atheist, at ikay sanggol, if sa kapitbahay mo, the father is a Christian, at meron din siya sanggol, what's the difference? Yung bang sanggol ng atheist ay masama because yung tatay niya atheist? Yung bang sanggol ng Kristiyano ay mabuti sa pagkatantay mo? No! Both are safe. Wala silang kasalanan. Yun ang sagot doon. Yun ang dapat natin tingnan. Kung pinatay man sila ng Diyos, actually, blessing yun sa kanila. Because they are automatically pupunta sa langit. They will not learn evil in their lives. Di ba blessing yun? Kaya nga po pang mga Kristiyano, inahalin tulad tayo sa mga maliit na bata. Tingnan sa Philippians chapter 2. Ano sabi dito ni Apostle Paul? Sabi po natin. Kahit medyo umaba ang ating presentation ngayon sa gagawin ito. Sa Philippians chapter 2, verse 12, sabi dito. But verse 14, do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God, without fault, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Gusto niya tayo maging katulad ng bata, harmless and innocent. Di ba pag ganun, naliligtas ka? So, a child who is harmless and innocent is safe. He is not included in the blood of Christ. There is no need. Anong ahugasan ng dugo ng Kristo? Kasi sa sanggol, walang kasalanan. Di ba? Yun ang kasagutan doon. Otherwise, nililitaw ang Diyos is cruel, unjust. Bakit pinatay mo isang sanggol? Wala naman siyang kasalanan. Yes, pero hindi siya maparasan sa impyerno naman. Pupunta sa langit. Where is injustice there? Wala naman. Wala. There's no injustice there. Dahil iligtas naman sila ng Diyos at dadalhin sa langit. Yung mga pinatay na Kristiyano, pinabayaan ng Diyos yan, di ba? Yung mga pinag-usig ng mga Kristiyano, hindi ba sila mahal ng Diyos? Bakit sila pinabayaan usigin ng mga tao? Because they died in their faith. They will be saved. Di ba? Where is injustice there? There is none. Ang gusto ng Diyos, we will be saved. Ang point of view ng Diyos ay palagi spiritual. Our spiritual welfare. Our spiritual destiny. Ang point of view ng tao palaging physical. Kaya tayo naawa pag nakita natin ang sanggol na namamatay. Because we see from physical standpoint, kawawa naman siya. God doesn't see it that way. He's not saying from physical standpoint, but from a spiritual standpoint. Gusto niya tayo maligtas. Di ba?
Yun ang kagustuhan ng Diyos. Kaya kayo nag-iisip na ako yumaman dahil ako'y biniyaan ng Diyos. Ewan ko sa inyo. Dahil ang kagustuhan ng Diyos sa 1 Timothy chapter 2, basahin po natin. Ito lang ang blessing na pinangako ng Diyos. Wala na. Basahin natin. Dito po sa verse 10:4, sabi rito, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Hindi kasama yung bata dyan, di ba? Paano malalaman ng bata yung katotohanan? Wala pa siyang isip. Anong iniligtas sa kanya? Wala pa siyang kasalanan. Pero yung kagusto ng Diyos ay ganito, lahat ng tayo maligtas. Yun ang gusto niya. Ganun din po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin natin. Ito po ang ating makikita. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito ang ating mababasa. Ito. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all come to repentance. Yun ang gusto ng Diyos, na tayo ay maligtas. Not physically, but spiritually. So, makita natin, yun ang sagot doon. Yun ang key para maunawaan natin ba't pinatay ng Diyos kahit mga sanggol at mga bata. Because those people are safe. They were innocent. They did not have sin. Paano mamatay yung mga tao yun? Pupunta sila sa langit. Ano masama doon? Meron ba tayo nakikitang masama doon? Kaya bakit natin kukusinin ang karunungan ng Diyos, di ba? Para natin sinasabi, nagkamali siya. Parang wala siyang ama. Maawain nga ng Diyos, kaya nga din sinugo niya ang kanyang anak para tayo maligtas. So, hindi po nagko-contradict yun sa karakter ng Diyos. God is good. God is just. God is almighty. At my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Whereas the heaven is higher than the earth, so are my ways than your ways, and my thoughts than your thoughts. So we just have to trust God. So yun po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong mga tanong. Si Aman ba sa Boko Pester ay Amalekite? Hindi po. Hindi ko nagkakamali. Yun yung palaw ng mga Persians. Ano po? Hindi po mga Amalekites. Hindi ko alam si Aman. Hindi ko sure sa oras na ito. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me. I'll give you rest. Take my yoke upon you. Hear and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy. Come, my burdens light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do an only feeling, struggle in your breast. Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly.
cares of pressing debt, cares of social life, or cares of hopes unmet? Are you by remorse or sense of guilt depressed? Come right on to Jesus, He will give you rest. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy. Come, my burdens light. Have you by temptation often conquered men? Has a sense of weakness brought distress within? Christ will sanctify you if you claim His best. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. For I am meek and lowly. Come and trust my